Alam niyo po bang hindi kayang pamalian ng iba ang once saved, always saved doctrine? Sapagkat hindi nila pwedeng tutulan na ang mga na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya ay wala ng kapahamakan pa ayon sa Biblia. Alam nila mismo na hindi nila matibag-tibag ang once saved, always saved doctrine sapagkat napakaraming talata sa Biblia nakasulat na ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Ngayon, dahil hindi nila kayang pamalian ang once saved, always saved doctrine, dinadaan nila sa straw man argument. Once saved, always saved? When we talk about salvation, ano yung mga pumapasok sa isipan ninyo? Do we need to accept Jesus as our Savior? Do we need to follow His commands? Pero ang katanungan ng karamihan ay, once tinanggap mo ba si Kristo bilang Diyos, ay ligtas ka na ba habang buhay? Ang pagtanggap sa pananampalataya ay may kasamang pagsunod according to James 2:14-26. Hindi natin pwedeng sabihin na ligtas na ako, pwede na akong magnakaw, pwede na akong magsinungaling, pwede na akong pumatay, gumawa ng di maganda at wag na rin tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos kasi ligtas na tayo at always saved na tayo. Si Ananias at Sapphira ay saved believers at nabanggit din sa Acts 4:31-33 that they were all filled with the Holy Spirit, that they were one heart and one soul, and great grace was upon them all. Pero anong nangyari? Satan filled their hearts and deceived them at nagsinungaling sila sa Holy Spirit. God judged them at silang dalawa ay agad-agad binawian ng hininga because of greed. Once saved, always saved is clearly false. We believers should always guard our heart dahil andyan lagi ang kaaway to deceive us. Revelation 21:8 said, ang gumagawa ng masama at sinungaling ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Believe in God and always repent, for we are all sinners. Ligtas ang may alam sa salita ng Panginoon. Ano itong straw man argument? Unintentionally misrepresented proposition that is set up because it is easier to defeat than an opponent's real argument. Bigyan ko kayo ng halimbawa rito. Ayon sa Biblia, tayong mga sumampalataya sa Panginoon ay nararapat mamuhay sa katuwiran ng Diyos at huwag gamitin ang pagiging ligtas o pagiging mananampalataya upang mamuhay sa kasalanan. Sapagkat tayong mga naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nakalaan sa mga mabubuting gawa. We are not saved to sin, but we are saved to serve because we are saved from sin. Ang sa anti-osas naman, malayo na raw tayong mamuhay sa kasalanan dahil ligtas na tayo. Yan ang straw man argument. Hindi natin pwedeng sabihin na ligtas na ako, pwede na akong magnakaw, pwede na akong magsinungaling, pwede na akong pumatay, gumawa ng di maganda at wag na rin tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos kasi ligtas na tayo. Hindi kaisipan ng totoong mananampalataya sa Panginoon na malaya na siyang mamuhay sa kasalanan dahil ligtas na siya. Kundi ang sabi sa Romans chapter 6 verse 1 and 2, tayo ba ay magpatuloy sa pagkakasala upang ang biyaya ng Diyos ay sumasagana? Huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Bilang baptist at bilang mananampalataya sa Panginoon, tayo ay mamuhay sa katuwiran ng Diyos at ingatan natin ang ating testimonya sa pagiging Kristiyano. Kasi ang mga unbelievers sa pamumuhay po natin nakatingin. Kailangan nating mamuhay sa kalooban ng Diyos upang hindi mapabulaanan ang aral ng Biblia at hindi masira ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ating pamumuhay. Kasi halimbawa, sasabihin mong ligtas ka dahil may pananampalataya ka kay Kristo, tapos namuhay ka naman sa kasalanan, paano maniniwala ang mga unbelievers sa iyo kung namumuhay ka naman sa kasalanan? Hindi lang ikaw ang hindi nila paniniwalaan, kundi ang aral ng Panginoon dahil sa iyong masamang pamumuhay. Kaya nga ang ginagamit ng mga unbelievers laban sa once saved, always saved doctrine ay ang ating pagkakamali or ang buhay ng mga nagsasabing ligtas ngunit namumuhay naman sa kasalanan. Naisin natin mga kapatid na sa ating pagiging Kristiyano ay malugod natin ang Panginoon sa ating pamumuhay upang makita ng mga unbelievers ang aral ng Panginoon sa ating buhay para maluwalhati nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Matthew 5 verse 16. Hayaan ang inyong ilaw ay magliwanag sa lahat ng tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at maluwalhati ang inyong Ama na nasa langit. Sinasabi ko po yan sapagkat ang katuwiran ng Diyos ang nararapat nating lakaran. Dahil laging akusa sa atin na malaya na raw tayong mamuhay sa kasalanan dahil ligtas na raw tayo. Gaya ng isang meme na ito. Once saved, always saved. Once you are born again, professed Christian, no matter sins you commit or how vile your lifestyle is,
Your eternal salvation is secure. Halata na ang gumawa ng meme na ito o kayong mga anti-OSAS ay hindi nyo talaga nauunawaan ang katiyakan ng kaligtasan sa Panginoon na aming sinampalatayaan. Kaya lagi nyong akusa sa amin na malaya na kaming mamuhay sa kasalanan dahil ligtas na kami. Ang katiyakan ng aming kaligtasan ay hindi lisensya upang mamuhay kami sa kasalanan. Bagkus sa pamamagitan pa nga sa katiyakan ng kaligtasan ito, ang nag-uudyok sa amin na mamuhay sa katuwiran ng Diyos at lumayo sa anumang kasalanan sa abot ng aming makakaya. Gaya sa sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 and 21. Hayaan ang bawat isa na naghahayag sa pangalan ni Kristo ay lumayo sa pagkakasala dahil ayon sa verse 21, siya ay magiging sisidlan sa ikakarangal, pinabanal at nararapat para sa paggamit ng Panginoon at nakahanda sa bawat mabubuting gawa. Tayong mga sumampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ayon sa ating binasa, tayo ay lumayo sa kasalanan upang maging malinis na sisidlan at maging kagamit-gamit ng Panginoon. Kung sasabihin mong ligtas ka at namumuhay ka sa kasalanan, hindi ka gagamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Dahil hindi gagamit ang Diyos ng marumi. At dahil hindi ka naging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon, mawawalan ka ng reward sa langit. Dahil sa ating pagiging Kristiyano, pagiging ligtas, pagiging anak ng Diyos, at pagiging mananampalataya kay Kristo, tayo ay bibigyang reward ng Panginoon base sa ating mga mabubuting gawa dito sa lupa. Kung namuhay ka sa kasalanan at hindi ka naging kagamit-gamit sa Panginoon, anong reward ang matatanggap mo? Or baka naman hindi ka ligtas. Kaya nga bilang Kristiyano, tayo ay lumakad sa katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng paglayo sa kasalanan. Ngunit lagi niyong tandaan, ang kaligtasan ay mananatiling regalo, hindi reward. At ito ay mapa sa kanila na tumanggap kay Kristo ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang once saved, always saved doctrine is not a license to sin, but to serve the Savior. Maraming ayaw sa once saved, always saved doctrine kasi ayaw ni Satanas magkaroon ng katiyakan ang tao sa kaligtasan. Kaya tinututulan ito ng mga nasa ibang pananampalataya. Heretics trying to remove the doctrine of OSAS so they can keep preaching the false gospel of works salvation. Kaya yung tutol sa once saved, always saved doctrine, kailangan nila ang katotohanan ito na ang kaligtasan ay mananatili sa totoong nagsisampalataya. At ang totoong nagsisampalataya naman ay mananatili sa salita ng Diyos. Dahil diablo lang naman kasi ang may gustong hindi maligtas ang tao. Alam ng diablo na kapag sumampalataya ang tao ay tiyak maliligtas. Luke chapter 8 verse 12, yaong mga nasa tabing daan, sila ay nakapakinig. Sa gayon ay dumating ang diablo at kinuha ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso na baka sila ay sumampalataya at maligtas. Kaya ho, ang mga tutol sa tiyak na kaligtasan na naaayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay hindi sa Diyos. Gusto po ng Diyos na ang bawat tao ay mga ligtas. Kaya po ibinigay niya sa atin ang Ebanghelyo para ang sinumang sumampalataya, maging Hudyo ka man or Grego, Muslim ka man or Katoliko, Iglesia ni Cristo ka man or MCGI, nais niya na matagpuan mo ang katotohanan, maabot mo ang katotohanan, sapagkat ayaw ng Diyos na ang sinuman ay mapapahamak sa impyerno. Kaya ang sabi ng Panginoon, He is not willing, hindi nais ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak, bagkus ang lahat ay makarating sa pagsisisi. Tayo po ay magkaroon or kayo po ay magkaroon ng pagbabagong kaisipan na hindi ang inyong relihiyon, hindi ang inyong sarili ang makakapagligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo po lamang, sapagkat siya ang napako sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan, para akuin ang ating mga kasalanan. Yan po ang nagawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga siya ang kaligtasan ng sanlibutan. Siya ang kailangan ng taong mga makasalanan. At ang sabi ng Biblia, ang sinumang sasampalataya na siya ay namatay, inlibing at nabuhay muli sa ikatlong araw, tiyak, maliligtas at hindi mapapahamak pagdating ng paghuhukom. Maraming salamat po sa inyong panunood.